Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sisimangot. Face to face, sinong ngingiti. Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Magandang umaga! Yes! Bangon na, let's go! Kapag may nagmamay-ari na, huwag ka nang sumingit pa. Baka maging third party ka pa. Sa halip, mag-party-party na lang tayo kasama ang Team Pula! Alam nyo ba, it takes two to tango. Kaya, syupi, sa mga nakikisali, naku, umanap ka nga ng single at available dahil hindi nakakawaw ang pagiging mang-aagaw. I second the motion. Sabi ng Team Puti. Dito ko na lang sa programang walang limit sa mga pwedeng sumali dito sa Face to Face Harapan. Ayan, kung medyo nahihirapan kayo sa buhay, sa kanila kayo lumapit kasi lagi nilang dala-dala ang kanilang priceless advice. Please welcome our harapang tagapayo. Our mental health advocate, Dr. Camille Garcia. our certified lover boy, certified love guru, Dr. Love, Brother June Balag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Problem solving ng pamilya, yan ang forte niya. Always gracing us with her presence, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Face to face, sinong ngingiti? Face to face, ang bangayan. Face to face, ang talikuran. Harapin mo face to face. Ay, nabanggit mo yung pamilya. Eto ang ating pamilya. Good morning! Karamihan po sa ating mga nagiging problema dito ay mga magpapamilya. Pero sabi nga nila, you can choose your friends, you cannot choose your family. Ayan. So, kailangan ayusin sa abot ng ating makakaya. Pero bago tayo makinig ng problema, heto muna ang ating paboritong gawain tuwing umaga, ang sayawan! Mukhang keep na keep siya. Day and night ang ating sayawan ng sasawa ng IC. Ate! Oh, let's go, ate! Maraming salamat, ate! Labis-labis ang pagsisisi ng isang lalaki sa pagpapatira ng libre sa kamag-anak ng dati niyang karelasyon. Biro mo, pinatiran niya sa loob ng 10 taon. Ngayon, gusto na niyang magpabayad ng upa. Pero ayaw pumayag ng nakatira. Katwiran nito, matagal na raw siyang nakatira dito ng libre. Kaya ang bahay mo, bahay ko na rin. Matagal ka nang nakatira dito kay Paring Joe, may 1 dekada na. Kung maaari, pwede kang magbigay ng kaunting tulong kay Paring Joe para may pangbili siya ng gamot. Tatay Joe, ikaw naman sa tinagal-tagal na nakatira ni Kuya Julius dito. Ngayon na pinaganda na yung bahay, ngayon nyo pang naisipan na paupahin sila. Kuya Julius, kung sisingilin kami ngayon ng upa, pagkatapos ng mahabang panahon,
Magsasama loob mo. Kasi karapatan naman ni Tatay Joe yun eh. Medyo, sa 10 taon na nakatira sila Kuya Julius dito, ngayon mo pababalak palisin sila. Halos dito na naglakihan yung mga anak niya. Eto na ang may-ari ng bahay at ang nakikitira. Joe at Julius, harapan na. Tay, anong problema mo? Bakit ka ika-ika? Na-stroke ako, ma'am. Na-stroke. Dalawang taon na. Pasensya na po kay boses ko na may sipon. Ganon. Oo, Okay. 2 taon na ako na-stroke. Okay. Ngayon, Hindi ba kayo nagte-therapy? nagtitirapi po. Pero ngayon, natigil kasi walang pinansyal. Wala na akong kwarta. Ayun. Hindi ka makapagtrabaho. Hindi ko makapagtrabaho kay wala disable. Oo. Okay. Ngayon, gusto kong mangyari kay Julius na kay wali man siya magbigay ng financial kahit magkano, gusto ko na mag-upa naman. Kay kung hindi siya mag-upa, pinatira ko sa bahay. Sa totoo, pinatira ko yan. Una, pinatira ko sa bahay, walang bayad. Kasi may trabaho pa ako noon. Anong trabaho nyo dati? Driver po. Driver. Oo. Ng Driver po na sa pamilya? family driver. Family driver. Oo. Family driver. Ngayon, kailangan ko ng tulong nila. So, hingi ako ng tulong sa kanila. Pero ang sabi ng asawa niya, wala daw siyang pera. Ipatigil ang therapy ko, wala daw siyang pera na may ano. So, matagal daw yung gumaling, ipatigil. So, ngayon, ang nasabi ko, so dito man kayo nakatira, wala naman kayong bibayad. Umalis na lang kayo, kay paupahan ko ng iba. Kay wala man akong income. Kung nagbigay sila ng financial sa akin, hindi ko sisingilin. Teka muna, Tay. Gaano kayo katagal family driver dun sa pinagtrabahuhan mo? 17 years, ma'am. 17 years. Na, Binigyan ka ba ng tulong natulungan ng man pamilya? ko, ma'am, nung amo ko, natulungan ako. Anong klaseng tulong Pagka yung na-ICU kasi ako, pagka-stroke ako, na-ICU ako. So, malaki ang binabayaran nila kasi sa private ako, sa New Era. Sa New Era ako na kalahating milyon ang binayad. Wow! So, nakatulong naman. So, yun sila, nakakatulong sa akin. Pinalabas ako, sabi nila, lalabas ka kasi mamamatay ka diyan sa, hindi ka mamamatay sa mamamatay ka sa bayaran. Okay. Oo. Ngayon, natulungan ako ng amo ko, pinalabas ako. Maganda naman, na meron namang malasakit yung Oo. amo mo sa'yo. 17 years, saan siya kukuha ng kanyang gagastusin sa therapy kung hindi naman siya biglang maniningil na ngayon? Okay. So, ang tanong ngayon, bakit daw ayaw? Kasi ayaw daw nilang magbayad. Pakinggan naman natin ang panig ng sinasabing nakikitira sa bahay ni Tatay Joe na si Julio sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, Julius, diretsahang tanong ha. Ayaw mo ba talagang magbayad ng renta? Hindi naman po sa ayaw. Oo. May Kaso trabaho lang ka po. ba? Po, May trabaho ka? wala po. Part job lang, extra lang po. Oo. Kasi simula lumayo yung nanay ng mga anak ko, ako na lang tumayo nanay, tatay. Ilan ang Tapos, anak nyo? 4 po. 4, iniwan sa'yo ng asawa mo? Opo. Nandun lahat sa bahay nyo, Tay? Oo, andun. 4. Tapos, sabi ko nga sa kanya, kung may disable na trabaho lang ako, bibigay naman ako kung may sobra. Kaso hanggang doon lang talaga. Anong trabaho mo dati? Tricycle driver po. Tricycle driver. So bakit nawalan ka ng trabaho? Kasi po, sinanla na po yung tricycle niya eh. Sinangla nyo na po? Kasi wala na akong kwarta. Ayun. Magkano ang pagkakasangla? Na 15 mil. Wow. 15,000. Kasi kailangan ko pagtirapi. Correct. Kailangan ko ipatirapi. Ayun. Kasi ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa sa bahay. Wala akong katulong. Wala kang asawa? May asawa ako. May kinakasama ako, ma'am. Iniwan ako.
Ganun. Kasi, Walang kwentang babae yun. Di ba? Iniwan ka nung nagkasakit ka. iniwan na. Yung mga anak mo, Yung anak ko, may mga pamilya na din. Pamilya. Pero mahirap din. mahihirap sila. Mahirap din. Oo. So, hindi man ako pwede sa kanila Mag-asa. hingi. Oo. Umasa. Oo. Kasi may pamilya na rin, may mga apo na ako. Kaya- Wala bang pwedeng mahanapan doon sa inyo na magbaboundary ka? Wala po, ma'am. Sa Toda, Pero yung meron ako Toda malapit sa napasukan, inyo. ma'am. Meron po ako napasukan, pero howling. dapat gagawa ka ng paraan, di ba? Nag-howling po ako, pero tama lang talaga sa mga anak ko baon at pagkain ng anak ko. Alin? Kapag may sobra naman, binibigay ko sa bayan ko. Oo. Mabilas ko. Okay. Nung dati kasi, ma'am, nagka-tricycle ako. Ako sagot ng pagkain. Magkano naman ang iniisip niyong renta, Tay? Ilang kwarto ba ang gamit nila? Isa lang. Bali, isang kwarto nila, pero may taas sila. Oo. Itaasan nila ang bahay nila. Ayun. Kasi si Julius daw ang nagpagawa nung parang pinakamas mataas na bahagi. May extension. Oo, yung extension. Kaya ayaw niya rin magbayad kasi siya ang nagpagawa, ikaw ang gumastos. Pero inutang po yun, ma'am. Ha? Inutang po yung pampagawa na yun. Nabayaran mo na ba? Hindi pa po. Magkano yun? Nagugulugan pa po sa loob ng isang taon. Ha? Siguro po, mga 10K. Mga 10 pa. Mga 10 pa. Yun na nga sinasabi ko, kapag ang problema ay pera, kailangan itrabaho. Kasi kung walang trabaho, wala kang pambayad. Hindi ba? May karapatan ba si Julius? Doon, rights lang kasi. Pero yung rights sa pangalan po ninyo. Sa ano ko, ma'am? Pangalan ko. Sa pangalan niya. So, may karapatan siyang paalisin ito. Iba yung rights, iba yung ownership. Si Mang Jo, binigyan lang kayo ng rights. Yung right na yan, hindi pwedeng ibenta. Pwede siguro na yung ginagawa nyo na ipapaupa kasi family member naman or related sa inyo, no? Pero ang problema sa rights, pwedeng kunin at any time ng gobyerno. Kunyari, magpapagawa ng kalye, magpapagawa ng eskwelahan, pwede na lang kunin at any time. Kanya, temporary lang. Temporary lang. Pero kung minsan nagtatagal naman. Kung minsan nagtatagal. Kung nagtatagal na yan, pwede na kayong mag-apply. Kasi meron tinatawag rin na masedalo, no? Kung hindi naman kayo squatter, yung right to possession. Kung ilang years kayo doon, pwede nang mag-graduate yung right na yan into ownership. Pwede po ninyong i-apply para kayo Apply na po natin. Ako, ma'am, 1980 pa ako diyan sa... Kaya nga po. Sa ano Saan diyan? yan? Saan yan? Anong syudad? Sa Calamansi Street, sa bahay namin. Ayan. Pwede natin ilapit kay Mayor Joy, di ba? Alamin naman natin ang saloobin ng kanilang mga kakampi. Sino ba talaga ang nagmamalabis sa sitwasyong ito? Walang awa ba si Tatay Joe o nagmamalabis si Julius? Magbabalik ang Face to Face Hanapan. Siya ay nakatira rin sa bahay ni Tatay Joe pero nagbabayad ng upa. Lita, humarap ka na. Yung ano niya, di ba? Bakit? Sobra ka na, ha? Oo nga, Aling Lita, bakit po? Sobra ng pang-aapi nila eh. Oh, pang-aapi. Oh, pati si tatay Pinahihiya. Ako yan eh. Kaya minsan, Oh, si tatay naiiyak na rin. naawa ko dito. Matagal ko lang kumpare yan. Bagong bagyo pa lang. Namilitan lang ako tumira sa kanila dahil wala siyang kasama eh. Kaya pati mga anak ko doon eh. Kaya banghawa talaga ako gusto. Tagal na po ba kayo nakatira kay Tatay Joe, Nailita? 5 taon na. Ilang taon? 5. 5 taon na. Pero may sarili akong bahay. Yung anak ko talaga nakatira. Ako lang nag-alaga ng mga bata. Dinadamay ko na lang siya sa pagkain minsan. Oh, nagbabayad po kayo ng upa. 2,000 lang kasi yung hindi niya kasi yung nga sa akin, nangyayari nga sa akin. Dahil kahit pa paano, nabibigyan ko rin sila.
Okay. Nagbibigay naman sila ng pagkain pag meron din. Kaso talagang... Bakit kayo nagagalit kay Julius? Kasi minsan pinahihiya ito eh. Bakit? Pag pinagsasabihan yan, pinahihiya siya. Paano pinapahiya? Sabi, ba't ako magbabayad? Matagal na ako nagpagawa ng bahay, ganun. Kaya ayun. Pero ano bang mga eksena ang nasaksihan ninyo na medyo bastos si Julius kay Yun na tatay? yung pag inuutusan na maglinis doon sa may baba sa may manukan, dinididman niya lang. Minsan hindi sinusunod. Ganon. Ganon, oo. Pero wala namang trabaho, walang binabayad na renta. Naku, ewan ko ba. Pero minumura ba niya si Tatay Joe? Hindi naman. Minumura po ba kayo, Tay? Hindi naman. Hindi naman, okay. Hindi naman mukhang masamang tao si Julius. Lang sila, abutan ng init ng ulo. Ayan. O, ito naman. Siya naman ang pinsan ni Julius na may alam din daw sa issue tungkol sa bahay. David, humarap ka na. Magandang araw po, Magandang Kuya. araw Doon po. din po ba kayo nakatira? Opo, magkatabi-tabi lang po. Okay, so nakikita mo ang mga nagaganap. Ano Opo. yung sinasabi nilang alam mo na issue tungkol sa bahay? Sa tungkol sa bahay po, ma'am, si Julius, matagal na doon, pinapabayad ni Mang Jo. Ang sabi niya naman sa akin itong pinsan ko, akong nagpagawa sa butas-butas yung mga yero, ako nagpagawa, pinatasan niya, sabi niya, tapos pagbabayaran niya ako, sabi niya sa akin. Sabi ko naman kay Mang Jo, bayaan mo muna Mang Jo kasi siya nagpataas, siya nagpagawa ako. Kung may pera siya, babayaran kayo. Ngayon, wala siyang pera, wala siyang trabaho, siyempre, at saka nagpaparal ng anak, hindi siya makakaano kung ipupukas niya muna sa anak niya yung pera. Kung may sobra, ibibigay sa inyo. Basta mag-ano lang ako sa kanya. Nandoon po ako, Kuya David, pero ang pangunawa kasi ay hindi dapat kay Kuya Julius lang napupunta. Meron ding pangunawa na kailangan para kay Tatay Jojo. Hindi alam ng Na may Paring Jo extension. na mag-i-extension sila. Ngayon, tiles na sila. Maganda na yung bahay nila. Hindi po ba sila- nakakadagdag hindi po ng alam. value sa bahay yun ni Tatay Oo, Joe? pero walang consent, Ryle. Ang merong karapatan doon ay si Tatay Joe. Dapat alam niya kung anong nangyayari sa bahay niya. Dati, nagpapadala yung asawa mo sa'yo. Ngayon, hindi na. Hindi na po. At hindi na rin binalikan yung mga anak mo. Meron yata sila contact. Ha? Hindi ko May contact alam sila? Kasi nakablock ako sa kanya. Pero pinapadalan ba niya ng pera yung mga anak mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Di tanungin mo yung mga anak mo kasi may kinakasama ka na daw iba babae. Hindi, wala po. Ha? Alam na alam ni Ryle. Teka muna. Iniwan ka ba dahil nalaman niyang nambababae ka? Hindi po. About financial po. Financial talaga. Pero ngayon, may babae ka? Wala po. Wala. Sa financial talaga. Ngayon ang tanong, dapat na bang magbayad ng upa si Julius o hindi na o umalis na doon? Paano natin sila papayuhan? Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimawan? Okay, so dapat na bang magbayad ng upa si Julius o hindi na? Anong masasabi ng ating mga sawsawero-sawsawera? Diyan sa puti. Dapat po na magbayad na po si Julius po kay Tatay Joe sapagkat 10 years na po na hindi naman na nakapagbayad si Julius. And courtesy na po niya yun doon ni Tatay Joe kay Kuya Julius. And physically fit naman na po si Julius para maghanap ng work to pay the rent po kay Tatay Julius. Ayan. Okay. So, sa ano naman po ni Kuya, kaya naman po niya yun, pero parehas po kayong ama, uunahin niyo po, di ba, ang pagmamahal niyo po sa anak niyo. And ginagawa naman po niya yung best niya. Kahit po ngayon, medyo po nagkukulang siya kasi nga po, inuuna po niya yung mga anak po niya. Nagbibigay naman po siya kahit paano po ng mga pangkain po. Sa ngayon lang po kasi mahirap naman po yun. And since matagal naman po kayo, 10 years na nga rin po kayo magkakasama, and meron na po kayo na-build po na relationship and trust po. And sana po pagkatiwalaan nyo rin po na mababayaran din po niya kayo in some ano po.
Attorney Lorna, kung ayaw magbayad ng upa ni Julius at piliin ni Tatay Joe na siya ipalayasin, anong dapat gawin dyan? Barangay? Intervention? May barangay intervention yan. Pero talaga, sa batas, ang right ng owner dyan sa situation na yan, tatlo. Unang-una, pwede kayong humingi ng renta. Kwentahan na lang magkano yung rent na 10 taon compared sa ginastos niya. Pangalawa, pag ayaw, pwede niyong ejectment. Pwede niyong paalisin, no? Paalisin yung tao o yung si Julius or alisin yung construction. Depende kung movable or immovable. Movable kung permanente na, hindi mo na pwedeng tanggalin yan, no? Kundi mababakbak yung buong bahay. Bayaran rin. So, kwentahan na lang. Kwentahan yan. Iba ang right ng ownership, iba ang right ng ikaw, yung tenant. Parang tenant ka eh. Ngayon, lagi nating sinasabi dito sa face-to-face, para hindi kayo mag-away, magkaroon ng agreement, kasulatan. Magkano buwan-buwan kung hindi magbayad, kasi hulugan daw, kung magbayad, may interest ba? Kung walang interest, ilang buwan na ang notice bago mo siya paalisin. Kung hindi pa kayo magkaareglo, punta na kayo sa barangay. At doon kayo magkaaregluhan. Pag hindi naman sinunod dyan, korte na yan. Kasi ang ejectment, sandali lang yan. Sandali lang yung kasong ejectment. Okay, pero hindi lang si Julius to, ha? May 4 na bata. Oo. May 4 pang bata. Ano, Tay? Ilan taon na yung mga anak mo? 16, 14, saka 9. Ay, mga bata pa, kawawa rin kung palalayasin. Pero, sige, hanapan natin ang solusyon mamaya. Dr. Love, sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao, may kaunting idinagdag si Julius sa bahay. Sapat na ba ito, palagay mo, para hindi na siya magbayad ng upa? Sa tingin ko lang, Ate Corinne, kung may naitulong man siya, may napagawa siya, pinakikinabangan din niya yun. Pero hindi nangangahulugan na porke nagpaayos ka ng konti dito sa bahay, sa'yo na yung bahay na yun. Di ba? Merong obviously, at kinikilala naman niya, merong nagmamayari ng bahay. Ang tingin ko lang dito, Julius, sa 10 taon ng pagsasama niyo, tingnan natin yung puso ng isang mabuting Kristiyano. Kung may maitutulong ka naman doon sa may-ari ng bahay na obviously nakita mong may diferensya na ngayon. Hindi naman siya katulad natin na malakas pa eh. May tama na siya eh. No? Baka meron tayong maitulong. At katulad ng sinabi ni attorney, kung kinakailangan magkwentahan kayo, pwede kayo magkwentahan kung magkano yung nagastos niya. Pero 10 taon yon. At doon sa pagsasama ninyo, moral obligation mo rin naman bilang isang mabuting Kristiyano na tulungan yung isang na-stroke na hindi na malayo sa'yo. Now, ang aral dito, hindi po pwede sa buhay natin ngayon, Julius, yung malaki ang katawan mo, maraming na umaasa sa'yo, pero wala akong trabaho ngayon eh. Wala akong makuha ng tricycle. Hindi po pwede yun eh. Kinakailangan tayong humanap tayo talaga ng regular na maaasahan natin. Bata ka pa naman. Makakakuha ka ng trabaho, huwag ka lang mapili. Ate Kuring? Thank you, Dr. Love. Doc Camille, saan ang hangganan ng pagtulong sa kapwa? Ayan. Biro mo nagpaano siya ng libre 10 taon, nangailangan lang eh, kaya biglang naniningil. Kung sasabihin yung hangganan, kumisan, di ba, yung iba talagang mapagbigay. Pero pag talagang nangangailangan, kumisan ang hirap para sabihin natin na kailangan ko na itong tulong na to. Unang-una, alam nyo, pag stroke patient kayo, ang tendency, nag-iisa ka pa kagaya ni Tatay Joe, talaga magkakaroon ng depression yan. Maawa yan sa sarili niya. Kaya gumagawa siya ng paraan para kahit papaano, di ba, gusto pa rin niya maging self-sufficient. Ayaw rin niya na yung sasabihin niya na aasa siya sa ibang tao. Kaya nga, sabi niya, magpapaupa na lang ako. Pero kung maiintindihan mo yun, siguro, Julius, siguro, gawan mo ng paraan na kung hindi man magawan mo na magbibigay ka talaga ng financial na tulong, yung pagre-rehab ng isang stroke patient, pwede mong gawin yun eh. Mamasahihin mo lang yung talagang mga parting nanghihina siya. Pangalawa, sa araw-araw tuwing umaga, pagkatapos na ihatid ang mga bata, tulungan mo siyang maglakad.
para sa ganun yung tinatawag nating physical therapy, ikaw ang nakakagawa nun. And then third, yung possibility na sabihin natin kahit papaano kung hindi mo kakayanin na talagang tumulong ka na kunin yung gamot, gumawa ka ng paraan. Yung 16 years old, pwede mong utusan yun. Oo, Pwede talaga. mong utusan yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin na wala po, malayo po. Hindi. Yung iba nga, 5 kilometro nilalakad para lang makakuha ng gamot. What more, itong kahit tatawid pa ng bundok, alam niyo yun, nakikita niya sa telebisyon yung mga tumatawid pati tubig, dinadaanan para lang makapag-aral. What more, ito kinakailangan ng gamot at malaking bagay yung isang taong tumutulong at hinahambon nila yung sarili nila. Tama yun. Kasi hanggang walang namamagitan na ganito, ito po yung mga eksperto, hanggang walang namamagitan di natin naririnig, hindi natin alam yung tamang gagawin natin eh. Pero sa totoo lang, yung tama, alam naman natin yun, ayaw lang natin gawin. Hindi ba? Okay, so, ano kaya ang magiging desisyon ng magkabilang kampo kaugnay ng kanilang bangayan sa kanilang tinitirhan? Magbabalik pa rin na ang Face to Face. Face to face. Pagka magkasama sa bahay, kailangan po talaga, dalawa lang yan eh. Kayo ay nagpapabigat sa isa't isa o kaya kayo ay nagtutulungan. Maganda rin yung may kasama sa bahay, tay. Kung tumutulong ka, kung walang pera, tama, tulungan mo siya sa kanyang pang-araw-araw na galawan. Linis sa bahay. Kailangan ganon kasi 5 kayo. Mag-isa lang siya. Di ba? Dapat lang. Kasi magkano ba yung pagpagawa nung tinitirhan nyo? Naubos mo na yun sa wala kang renta na libre. Hindi ba? So, ang importante talaga magkaroon ka ng trabaho. So, ilalapit ka namin sa barangay pansamantala para makahanap ng trabaho. Kasi may sweldo yung mga ini-empleyo ng barangay. Kung talagang wala ka pang mahanap, para meron ka lang na iaambag pati sa pagpapaaral ng anak mo. Wala din siyang 4-piece. Hindi daw niya alam yon. Ayun, ang mahirap sa buhay kasi ang gobyerno hindi naman pinapaalam sa kanila. So 4-piece, libreng paaral yon sa nag-aaral mong anak. Para meron kayong pamasahin niya, etc. Di ba? So itatawid ka namin sa barangay, 4-piece sa mga anak mo at saka sa trabaho. Pansamantala. Papacheck up natin si Tatay Joe at yung gamot, pansamantala, may konti si Doc Camille, bibigyan ka, at yung supply sa barangay din. Okay, ha? Huwag niyo kakalimutan yung tayo, paano ka magte-therapy, wala ka namang maintenance. So, counseling, diretso na kayo pagkatapos ito. Diyan na kayo sa diyan na kayo sa taas. Ayan, yung mga estudyante ni Doc Camille, para kayo'y magkasundo. Ano ang sagot niya? Ano ang sagot mo? Yung mga ganyan ba? Para kayo'y nagkakasundo. O eto na. Hindi namin kaya yung sinangla mong 15,000. Pero bigyan ka namin 5,000 para doon sa pinagsanglaan mo para mabawasan. Okay? Para mabawasan. Yung, ng 5,000. Paano mababayaran yung iba? Bigyan ka namin ng kabuhayan. Para yung pagtitinda, yung doon lang sa tapat ng bahay nyo, kung magaling kayo magpaikot, 300 hanggang 500 araw-araw. Eh di mababayaran mo na yung sinangla. Kung nagtatrabaho ka, tumulong ka rin dun sa pagsangla, dun sa pagbayad ng sangla. Para matubos nyo na, magkaroon ka na ulit ng trabaho. Diba? Boundary din sa kanya. So, okay lang ba, tatay, na dyan muna siya sa inyo, tulungan muna namin kayo pansamantala. Nga pala, sige, 1 buwan na renta, sabihin mo ng 3,000, bigyan na rin kita. Kasi yung 5,000, doon natin idediretso sa pinagsanglaan eh. Ayokong dadaan sa inyo. Ngayon yung renta niya na kahit 1 buwan lang, ibigay namin sa'yo pantawid habang inaayos natin yung sitwasyon ninyo. Okay, mag-sorry ka sa kanya. Ang laki ng utang ng loob mo dyan kay Tatay Joe. Hindi kita iwanan. Pero tayo, nahirapan. Ang bigat, ate. Parang tatay niya na rin po kasi. Siyempre. At lolo na Alam ko, nahirapan ka na. Nahirapan din ako. 4 yung pinaral ko.
Pag may trabaho ka na ulit, kakayanin mo na yung mga anak mo. Kailangan matapos ang high school yan, ha? Ha? Kasi kung patatrabahin mo kagad, pwede namang part-time. Pero kailangan makatapos mo lang ng high school yan. Oh. Hikap ko, ma'am. Oh, so wag na kayong matigas ang ulo tamad, ha? Basta itutulong namin kayo sa barangay. Meron kayong iuuwi lahat. Pagkatapos si tatay, papacheck up natin. Ay nako, alam po ninyo, kung wala po tayong pinagkakakitaan at tayo ay malakas naman at walang sakit, yan po ay hindi kasalanan ng mundo. Hindi kasalanan ng gobyerno na wala kayong pinagkakakitaan o ng lipunan. Yan ay kasalanan natin mismo dahil kung talagang naghahanap ng pagkakakitaan, may mahahanap eh. Kulang ang impormasyon talaga ng gobyerno sa tao. Alam nyo bang pwede kayong mangutang ng walang collateral sa napakaliit na hulugan at interes sa lahat ng bangko? Pwede po yan. At pwede na kayong magsimula at mamuhunan sa negosyong maliit. Hindi yun nakatulala lang kayo, naghihintay kayo ng mag-o-offer sa inyo ng trabaho. So, hindi po tayo mga biktima ng buhay. Kailangan kontrolado natin ang ating mga buhay sa abot ng ating makakaya. Dahil kung hindi po natin imamaneho ng tama at mahigpit ang maliit nating bapor sa gitna ng bagyo at alon sa dagat, pihadong tataob, di ba? Pihadong tataob. Panghawakan nating mahigpit ang sitwasyon sa ating mga buhay. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face. 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 Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to May katropang pinagbantaan ng buhay dahil sa matinding selos. Kasi po yung sender po, kababayan ko lang yun. Tapos nagsisales po to sa akin. At pinagbabantaan ng buhay mo. Nakita ko siya magkatabi ng papagday, walang purti na nakita ko. Kasi nagalit ako. Tropa ko po yung ano niya, Jowa. Eto na ang babaeng